Ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. 11. Ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa, maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Biblia na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa, linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Proyek. 1. Proyek, itapon mo. 2. Proyek, wag na. 3. Proyek, panatilihin ito. 4. Proyek, gawin mo. IV. Proyek, gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. Filipos Kapitulo 4 Versikulo 6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Filipos Kapitulo 4 Versikulo 7. At ang kapayapaan ng Diyos, na di masayod ng pag-iisip, ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Filipos Kapitulo 4 Versikulo 8. Katapus-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin niyo ang mga bagay na ito. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Filipos Kapitulo 4 Versikulo 9. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin nyo, at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Salamat sa inyong tulong. Filipos Kapitulo 4 Versikulo 20. Ngayon naway sumaating Diyos at Ama ang kaluwalhasyan magpakailanman. Siya nawa. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Pangwakas na pagbati. Kolosas Kapitulo 2 Versikulo 6. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Kolosas Kapitulo 2 Versikulo 7. Na nangaugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo, at laging magpasalamat sa Diyos. Kolosas Kapitulo 2 Versikulo 18. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na nananatili sa mga bagay na kanyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kanyang akalang ukol sa laman. Huwag kayong patatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba sa kanilang pagsamba sa mga anghel.
Ipinamamarali nilang sila ay nakahigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain, ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila. Colosas Kapitulo 3 Versikulo 1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin niyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Binuhay kayong muli, kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Colosas Kapitulo 3 Versikulo 2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Colosas Kapitulo 3 Versikulo 5. Patayin na ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya't dapat nang mawala, sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Colosas Kapitulo 3 Versikulo 12. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Colosas Kapitulo 3 Versikulo 13. Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinuman ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon kaya't magpatawad din kayo. Colosas Kapitulo 3 Versikulo 14. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Colosas Kapitulo 3 Versikulo 15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Colosas Kapitulo 3 Versikulo 16. Manahanan daw ang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Colosas Kapitulo 3 Versikulo 17. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin niyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Pagsasamahang nararapat sa bagong buhay na ito. Colosas Kapitulo 3 Versikulo 18. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Colosas Kapitulo 3 Versikulo 19. Mga lalaki, ibigin niyo ang inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa kanila. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, at huwag silang pagmamalupitan. Colosas Kapitulo 3 Versikulo 20. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Colosas Kapitulo 3 Versikulo 22.
Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon, hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso, na mangatakot sa Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo sa lahat ng bagay ang inyong Panginoon sa lupa. May nakakikita man o wala, gumawa kayo, hindi para kalugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. Colosas Kapitulo 3 Versikulo 23. Ano mang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban na waring hindi sa tao kayo naglilingkod kundi sa Panginoon. Colosas Kapitulo 4 Versikulo 1. Mga Panginoon, gawin niyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan, yamang nalalaman niyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit. Mga Panginoon, maging mabuti kayo at makatarungan sa inyong mga alipin. Alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoon sa langit. Mga tagubilin, Colosas Kapitulo 4 Versikulo 2. Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat. Huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. Colosas Kapitulo 4 Versikulo 3. Natuloy idalangin din niyo kami, na buksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita, upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako. idalangin din ninyo na sa tulong ng Diyos ay maipangaral namin ang kanyang salita, at maipahayag ang hiwaga ni Kristo ang sanhi ng pagkakabilanggo ko ngayon. Colosas Kapitulo 4 Versikulo 5. Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasa labas, na inyong samantalahin ang panahon. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Colossiens 4/6.你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎样回答个人。你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎样回答个人。 Unang Tesalonika Kapitulo 4 Versikulo 1. Katapus-tapusan nga, mga kapatid, kayo'y aming pinamamanhikan at inaaralan sa Panginoong Jesus, na, ayon sa tinanggap niyo sa amin, na kung paanong kayo'y dapat magsilakad at mangagbigay lugod sa Diyos, na gaya ng inyong paglakad, upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit. Buhay na nakalulugod sa Diyos, mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sana ilalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin upang kayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Unang Tesalonika Kapitulo 4 Versikulo 4. Na ang bawat isa sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa. Unang Tesalonika Kapitulo 4 Versikulo 11. At pag-aralan niyong maging matahimik, at gawin ang inyong sariling gawain, at kayo'y mangagpagal ng inyong sariling mga kamay, na gaya ng aming ipinagbilin sa inyo. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Unang Tesalonika Kapitulo 4 Versikulo 18. Kaya't mangagaliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Unang Tesalonika Kapitulo 5 Versikulo 6. Huwag na tayong mga tulog, gaya ng mga iba, kundi tayo'y mangagpuyat at mangagpigil. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip di tulad ng iba. Unang Tesalonika Kapitulo 5 Versikulo 8. Datapuat palibhasay mga anak tayo ng araw, mangagpigil tayo, na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. Hindi tayo dapat maglasing, yamang tayo'y sa panig ng araw.
Gawin nating baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig, at helmet ang pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Unang Tesalonika Kapitulo 5 Versikulo 11. Dahil dito kayo'y mangagpangaralan at mangagpatibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan, tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Pangwakas na tagubilin at pagbati. Unang Tesalonika Kapitulo 5 Versikulo 12. Datapuat ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo, at nangamumuno sa inyo sa Panginoon, at nangagpapaalaala sa inyo. Ipinamamanhik namin, mga kapatid, na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo, ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Unang Tesalonika Kapitulo 5 Versikulo 13. At inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig, dahil sa kanilang gawa. Magkaroon kayo ng kapayapaan. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Magsama-sama kayong mapayapa. Unang Tesalonika Kapitulo 5 Versikulo 14. At aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga manggugulo, palakasin ang mga mahihinang loob, alalayan ang mga mahihina, at maging mapagpahinuhod kayo sa lahat. Ipinakikiusap namin, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob, at kalingain ang mga walang kaya. Pagtiyagaan ninyo silang lahat. Unang Tesalonika Kapitulo 5 Versikulo 15. Tignan niya ninyo na huwag gumanti ang sinuman ng masama sa masama, ngunit sundin niyong lagi ang mabuti, ang isa sa iba, at sa lahat. Huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama, sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Unang Tesalonika Kapitulo 5 Versikulo 16. Mangagalak kayong lagi. Magalak kayong lagi. Unang Tesalonika Kapitulo 5 Versikulo 17. Magsipanalangin kayong walang patid. Maging matyaga sa pananalangin. Unang Tesalonika Kapitulo 5 Versikulo 18. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonika Kapitulo 5 Versikulo 21. Subukin niyo ang lahat ng mga bagay, ingatan niyo ang mabuti. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Unang Tesalonika Kapitulo 5 Versikulo 25. Mga kapatid, idalangin niyo kami. Ipanalangin din ninyo kami, mga kapatid. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 3 Versikulo 1. Katapus-tapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami, upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo. Ipanalangin ninyo kami, sa wakas, mga kapatid, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap sa lahat ng dako at dakilain ng lahat tulad ng ginawa ninyo. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 3 Versikulo 2. At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama, sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. Idalangin din ninyo na maligtas kami sa mga buktot at masasamang tao, sapagkat hindi lahat ay naniniwala sa salita ng Diyos. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 3 Versikulo 6. Aming inuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan, at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Mga kapatid, iniutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 3 Versikulo 12. Sa mga gayon niya ay aming iniuutos at ipinamamanhik sa Panginoong Jesucristo, na sila'y magsigawang may katahimikan, at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos.
Ikalawang Tesalonika Kapitulo 3 Versikulo 14. At kung ang sino may hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon, upang huwag kayong makisama sa kanya, nang siya'y mahiya. Tandaan ninyo at iwasan ang sinumang ayaw sumunod sa mga tagubilin namin sa sulat na ito, upang siya'y mapahiya. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 3 Versikulo 15. At gayon may huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. Ngunit huwag naman ninyo siyang ituturing na kaaway, sa halip, pangaralan ninyo bilang kapatid. Bendisayon. Unang Timoteo Kapitulo 1 Versikulo 18. Ang biling ito ay ipinagtatagubilin ko sa iyo, Timoteo na aking anak, ayon sa mga hula na nangauna tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Timoteo, anak ko, ang mga bagay na ito'y itinatagubilin ko sa iyo ayon sa malaon ng inihula sa iyo. Ang hula nawang ito ang magpasigla sa iyo, sa iyong pakikipaglaban.